constipation, laging bloated, irregular ang bowel movements, Mga posibleng senyales ng pagkakaroon ng iba't ibang sakit. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko naman sa inyo ang natural cleansing sa mga daluyan, bituka, atay, kidney at colon. Malaking tulong ito para gumaling tayo naturally at maiwasan ang iba't ibang sakit. Mangangailangan tayo dito ng 5 major remedy. Una, top 10 halamang gamot na pwedeng gamitin. Number 1, dahon ng papaya. Ang dahon ng papaya ay doble na mas epektibo kumpara sa bunga. Nagtataglay ito ng antibacterial, mayaman sa vitamin C, E, beta-carotene at lycopene, kaya kumpleto at loaded sa antioxidant, anti-cancer properties. Nagtataglay din ito ng papain enzymes, particular sa dahon. Pwede rin ang hilaw na bunga na mabisang panggamot sa problema sa digestive system at nakakatulong mag-purify ng dugo. Nakakatulong din makatanggal ng outer layer ng dead skin sa bituka na build up ng mga bakterya at waste products sa gut o intestinal tract. Isa ang dahon ng papaya sa pangunahing pinakamabisang remedy sa constipation, epektibong pang-cleansing sa mga daluyan, at ang pinakamaganda sa papaya leaf, ito yung halamang gamot na may malakas na anti-cancer effect, kaya nakakatulong ito upang maiwasan ang colon, prostate, at breast cancer. Gamit ang 3 hanggang 5 dahon ng papaya, hugasan at pakuluan ng 10 minuto. Inumin ito 30 minutes kada bago kumain. Pangalawang paraan, gamit ang 2 hanggang 3 sariwa na talbos ng papaya, haluan ng 1 tasang tubig, i-blender at salain para walang sapal. Ideal din ito haluan ng paminta para maging mas mabisa. Maaari din itong haluan ng apple o papaya fruit para ma-neutralize ang lasa at dagdag benefits din ito para ma-support ang colon cleansing. Paalala, bawal ito sa buntis, may allergy, at may problema sa GERD at stomach ulcer, at dapat hindi ilalagpas ng 6 weeks sa paggamit as remedy upang maiwasan ang posibleng side effects. Oregano. Ang oregano ay kilala na mabisang gamot sa ubo, sipon, flu. Ngunit maliban dito, epektibo din itong panglinis sa gut o intestinal tract. Mayroon itong antibacterial, antiparasite, antiviral effect na mainam sa cleansing process. At ang pinakamaganda sa oregano, ito ay nagtataglay ng carnosol compound, isang bioactive compound na nag-a-activate ng powerful na antioxidant, anti-inflammatory at anti-cancer properties na may kakayanang mapigilan ang growth ng cancer cells sa katawan. Maaari itong pakuluan at inumin as tea. Ngunit mas mabisa ito kapag inumin na sariwa. Gamit ang 1 tasang sariwa na oregano, haluan ng 1 tasang tubig at i-blender. Salain para walang sapal. Maaring haluan ng guyabano o pineapple fruit. Nakakatulong ito para sa cleansing process, plus nakakatulong para ma-neutralize ang lasa. Malunggay o moringa. Ang malunggay ay isang superfood, kumpleto sa nutrients, minerals, na kailangan ng katawan para makaiwas sa sakit. Powerful ito sa fiber na tumutulong sa katawan para matulak palabas ang stools, dumi, waste at toxins na nagre-resulta para mas ma-absorb ng katawan ang mga vitamina at nutrients. Nagtataglay din ito ng special antioxidant compound dahil sa flavonoids at ascorbic acid na nakakatulong para malabanan ang oxidative stress at free radicals na isa sa pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng cancer. Malakas din ito sa anti-inflammatory effect, responsible para malabanan ang pamamaga, pananakit, at nakakatulong para mag-heal ang sugat. At ang maganda sa malunggay, ito ay affordable, madali patubuin, at ito yung halamang gamot na may kakayanan makatulong para mag-build ng muscles at nagre-repair ng damaged cells, nagbo-boost ng immunity,
dahil sa vitamin C, potassium, protein, iron, amino acids at calcium. Para makuha ang potential benefits ng malunggay, gamit ang 2 hanggang 3 tasang sariwa na malunggay, haluan ng 1 tasang tubig, i-blender. Maaari din itong haluan ng apple o papaya fruit para ma-neutralize ang lasa. Dagdag tulong din ito sa paglilinis ng colon at digestive system. Inumin ito first thing in the morning o bago kumain. Gawin ito 2 hanggang 3 beses sa isang araw sa loob ng 3 buwan. Okra. Ang okra ay may special fluid compound na nakakatulong para malubricate ang large at small intestine, soothing at nakakatulong para maprotektahan ang lining at cells ng intestinal tract. Habang ang high fiber nito ang responsible para maiwasan ang constipation, matanggal ang na-build up na waste product, bacteria, at ma-detoxify, malinis ang gastrointestinal system. Mataas din ito sa vitamin C, antioxidant na mabisang panlaban sa free radicals at nagpapalakas ng immune system na nakakatulong maiwasan ang sakit tulad ng cancer, heart disease at stroke. So maliban sa pagkain ng bunga, inumin ito as okra water habang wala pang laman ang tiyan sa umaga at kada bago kumain sa tanghali at sa gabi, o gawin itong tubig maghapon. At para sa mga hirap uminom ng okra water, ideal ito inumin na malamig. Kalamansi. Ang kalamansi ay kilala na mabisang halamang gamot panglinis ng mga daluyan, bituka, kidneys, pang-detox ng katawan, pang-purify ng dugo at malakas na vitamin C na nakakatulong para malabanan ang iba't ibang infeksyon. Maaari itong ihalo sa tubig at inumin maghapon. Ideal din ito haluan ng pipino, mint at rosemary. Maaari din itong inumin as tea o maligamgam at higit na mas mabisa ang ganitong paraan. Clitoria ternati or commonly known as blue ternati. Ito yung halaman na gumagapang, maramihan at kumpul-kumpul kung mamulaklak. Pinapatubo ito from seeds at pwede rin ang cuttings, mabilis lumaki at easy to maintain. Isa rin ito sa ginagamit bilang pangunahing sangkap sa ilang mga beauty products, supplements na available ngayon sa market. Ang blue ternati ang halamang gamot na maituturing na gentle at effective para ma-boost ang metabolismo, nag-i-enhance ng digestive system at nagtataglay ng special na sangkap para malabanan ang cancer cells sa katawan. Loaded ito sa antioxidants, anti-inflammatory na nakakatulong para ma-relieve ang stress, anxiety at nakakatulong para mapaganda ang blood circulation. At tungkol sa paggamit, gamit ang 8 hanggang 10 bulaklak ng blue ternati, tanggalan ng tangkay, hugasan ng maigi at haluan ng pinakulong tubig. Takpan at hayaan ng 5 hanggang 8 minuto bago inumin as tea. Maaari din itong inumin na malamig or ihalo sa mga smoothies or gawing juice. Garlic or bawang. Ang bawang ay isa rin sa pinakamabisang panglinis ng kolon ng mga daluyan. Mayroon itong antibacterial, anti-parasite, antiviral compound na nakakatulong para malinis ang kolon, matanggal ang parasites, toxins, at maganda rin ito sa blood circulation at mabisang panlaban sa mga infeksyon. Maliban sa pagkain ng bawang, magbabad lang ng 5 hanggang 10 butil ng bawang overnight at inumin ang pinagbabaran few times a day. At para sa mga humihilab o sumasakit ang tiyan sa garlic water, maaaring i-alternate ang okra at blue ternati. Maaari ding gamitin ang pinakuloang dahon ng laurel, rosemary at mayana, gawing tea. Paalala, bawal ito sa mga buntis, may allergies, may GERD at stomach ulcer. Pangalawa sa major remedy, mag-cleansing diet sa loob ng 3 buwan. Tanggalin ang mga pagkain na mamantika o mga pagkain na ginagamitan ng unhealthy oil, mga masisibo at matataba na karne. Tanggalin ang mga processed at refined foods, mga matatamis, mga pangpalasa, magluto at kumain ng organic foods. Ideal kumain ng pinya,
mangustin, apple, dragon fruit, pipino, passion fruit, carrots, watermelon, papaya, saluyot, broccoli, piras, pomelo, alugbati o mga leafy greens. Pangatlong step, mag-fasting. Ang fasting, maliban sa biblical, supported din ito sa science o marami na ang naisagawang pag-aaral tungkol sa benefits ng fasting sa katawan, na i-improve, nare-repair ang mga cells, at habang nagpa-fasting, nagkakaroon ng time ang katawan para tunawin ang naimbak na taba, protein, at nalilinis nito ang mga daluyan, at nagre-reduce ng inflammation, nagre-regulate ng blood sugar, at nag-i-improve ng heart at brain health. Pang-apat, kailangan na kailangan din ang hydration. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan ang tubig ng katawan para malinis at ma-flush out ang mga toxins, dumi, at mga unhealthy substances sa katawan. Paalala, ang pag-inom ng maraming tubig ay hindi rin para sa lahat. So, bawal ito sa may mga malalang problema sa kidney, heart disease, at mga nagdadialysis. Generally, sa panahon ngayon, majority sa mga sakit ay dahil sa ating mga kinakain, mga pinapasok natin sa ating katawan, at minsan mahirap na i-identify ang organics sa mga chemically treated na pagkain, katulad na lang sa mga karne, manok o baboy na iniinjikan ng gamot para mabilis lumaki at mabigat ang timbang, at minsan ganun din sa mga gulay, prutas. Kaya hanggat maaari, magtanim ng gulay, prutas at mga halamang gamot para kahit papano makasigurado tayo sa intake. Sana ay makatulong.